Sa mga makikitid na eskinita ng syudad, kung saan bihirang dumaan ang liwanag ng buwan, may isang gusaling luma at nilulumot, parang kaluluwang matagal nang iniwan ng pag-asa. Sa ikaapat na palapag ng gusaling iyon, sa silid 407, naroroon si Ami. Si Ami ay may mapulang labi, malamlam na mga mata, at ang halimuyak niya ay kayang ikuti ng leeg ng kahit sinong lalaking pumasok sa kanyang mundo. Hindi siya kagandahan na katulad ng mga nasa teleserye. Hindi din siya kasing linis ng mga babaeng sinasamba sa simbahan. Siya ang uri ng kagandahang nakababaliw sa dilim, mapanganib, mainit, malapit sa kasalanan. Isa siyang bayaran. Isang trabaho na hindi niya pinangarap, pero niyakap na parang ikalawang balat. At sa tagal ng kanyang pananatili sa ganitong buhay, may mga bagay na napansin si Ami na tila hindi napapansin ng iba. Lalo na sa kanyang mga suki. Hindi sila kagaya ng mga normal na lalaki. Di ka silang tahimik, pero ang mga mata, parang lumulusot sa kaluluwa. Ang balat nila ay minsang malamig gaya ng yelo kahit pa mainit ang gabi. May kakaibang amoy ang hininga nila. Hindi bulok, hindi rin mabango, kundi sinauna. Parang alimuom ng kagubatan pagkatapos ng ulan. Minsan, may isa sa kanila na natulog sa kanyang tabi. Isang pagkakamaling bihira niyang hayaan. Pagmulat niya ng mga mata sa madaling araw, nakita niya ang nilalang. Nakaupo sa silya, nakatanaw sa bintana, hubot-hubad. Ngunit ang katawan niya ay natatakpan ng aninong kumikilos. Tila may pakpak. Ang mukha, tila kahawig ng suki niyang si Marco. Ngunit mas matalim, mas mabangis. Naramdaman niyang pinapanood siya nito. At sa titig ng nilalang na iyon, alam niyang alam nitong gising siya. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Tumalikod lang siya. Pinikit ang mga mata at bumulong sa sarili. Hindi ako natatakot. Hindi ako dapat matakot. Simula noon, alam na ni Ami. Ang mga suki niyang bumabalik sa kanyang silid gabi-gabi ay hindi mga tao. Mga engkanto sila. Pero hindi yung tipo ng engkanto na ikinikwento ng mga matatanda sa baryo. Wala silang mahahabang buhok na parang sirena. Wala silang puting barong o pamaypay na gawa sa pilak. Hindi sila nagtatago sa puno ng balete o bumubulong sa hangin. Naglalakad sila sa tabi natin. Nagbibihis sila ng Amerikana at sumasakay sa MRT. May iba sa kanila, call center agent. Yung iba naman, abogado. Yung isa pang madala sa kanya, guro. Guro sa isang private school. Pero pagsapit ng 12:00, nawawala ang balat tao nila at lumilitaw ang tunay na anyo. Mga nilalang nagawa sa dilim at apoy. At sa loob ng kanyang silid, si Ami ang tanging saksi ng pagbabagong iyon. At sa kabila ng panganib, tinanggap niya ito. Pinili niyang tumahimik. Marahil dahil sa takot. O marahil may parte sa kanya na naaakit sa kabalawang iyon. Isang gabi, habang pinapatay niya ang ilaw at inaayos ang mga sapin sa kama, may kumatok. 3 sunod-sunod. Mabilis, malakas. Hindi iyon ang normal na ritmo ng kanyang mga regular na suki. Binuksan niya ang pinto at natagpuan ang isang lalaking hindi niya pa nakita noon. Matangkad, moreno, at may pilat sa kaliwang kilay. Suot niya ay itim na leather jacket kahit mainit ang gabi. Ang mga mata niya, itim na itim. Walang puti. Ginitian siya nito. Ikaw ba si Ami? Depende kung sino ang naghahanap. Sagot niya, malamig. Kael, bago mong kliyente.
May nag-refer lang sa akin. Tumango si Ami. Pinapasok ang lalaki. Wala akong listahan para sa mga bago, pero may oras pa naman ako. Umupo si Kael sa gilid ng kama. Hindi agad nagubad. Tinitigan lang siya. Pinagmasdan na parang isa siyang laruan o biktima. Pero ang hindi inaasahan ni Ami ay ang biglang paglapit nito sa kanya. Walang pahintulot, walang salita. Hinawakan siya sa batok at idinampi ang noo sa kanyang noo. Alam mo kung ano ako, hindi ba? Bulong nito, halos haplos lang ng hangin. Hindi sumagot si Ami. Hindi rin umiling. Hindi tumango. Pero sapat na ang katahimikan para maunawaan ni Kael ang sagot. Ngumisi ang lalaki. Isang mapanganib at mapanuksong ngiti. Matagal na kitang pinapanood. Ikaw lang ang babae sa lungsod na tinatanggap ang katulad ko. Kahit alam mong hindi kami tao. Wala akong pakialam kung tao ka o hayop. Basta, marunong kang magbayad. Sagot ni Ami. Pilit pinapainit ang boses para maitago ang kaba. Ngunit sa halip na umusad ang gabi sa karaniwang ritual, hindi siya hinubaran ni Kael. Hindi siya pinilit. Tumayo ito at dahan-dahang nagubat ng jacket, ng t-shirt, ng sapatos. Ngunit nang matira ang kanyang balat, nagbago ito. Hindi sa pangit o nakakatakot, kundi parang anino na may katawan. Naglalakad ang dilim sa loob ng kanyang silid. Hindi ako nandito para lang sa laman mo, Ami. Bulong ni Kael. Gusto kitang kunin. Bilang akin. Akin lang. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang bayarang babae, naramdaman ni Ami ang kakaibang takot. Hindi dahil sa lalaking nasa harapan niya, kundi dahil sa sarili niyang tibok ng puso. Bakit ako? Tanong ni Ami, halos pabulong habang nakatayo pa rin sa tabi ng kama. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagsisigaw. Nakatingin lang siya sa nilalang na nasa harapan niya. Si Kael, ang engkantong may mata ng apoy. Ngumisi si Kael. Hindi ngiti ng pananakot, kundi ng isang lalaking alam ang kanyang kapangyarihan. Dahil ikaw lang ang hindi tumakbo. Ikaw lang ang tumingin sa amin nang hindi nanginginig sa takot. Huminga ng malalim si Ami. Hindi ibig sabihin nun na wala akong takot. Pero mas malakas ka kaysa sa takot mo. Lumapit si Kael. Mabagal ang bawat hakbang. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang hindi siya tinataboy ni Ami. Kaya parang may sayaw sa pagitan ng distansya nila. Unti-unting nilulusaw ng kanyang presensya ang malamig na hangin sa silid. Ano bang gusto mo talaga? Tanong ni Ami. Mahigpit ang pagkakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Dahil kung katawan lang naman ang gusto mo, hindi mo na kailangan humingi ng pahintulot. Hinaplos ni Kael ang kanyang pisngi. Mainit ang palad, pero hindi mainit na nakakasunog. Mainit na parang apoy sa kandila. Nagpapainit ng dibdib, hindi ng balat. Hindi lang katawan ang gusto ko. Gusto ko ang katahimikan mo, kapalit ng kaligtasan. Nanatiling nakatitig si Ami. Hindi ako nagsusumbong. Pero may mga parating. Hindi ako ang unang engkantong napansin ang lakas mo. Baka akala mo kami lang ang umiikot sa'yo. Pero may iba. Mas matanda, mas gutom, mas mabangis. At kapag nalaman nila na alam mo ang totoo, hindi ka lang nila gagalawin. Kakainin ka nila ng buo. Napalunok si Ami. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang totoo ang mga sinabi ni Kael. Noong mga nakaraang buwan, may mga gabi na hindi siya tinatantanan ng pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Kahit tapos na ang serbisyo.
May mga sulok ng gabi na parang may gumagalaw. May mga lalaking tila hindi niya maalala ang mukha kahit ilang beses na silang nagkita. Mga engkanto. Paano mo ako mapoprotektahan? Tanong ni Ami. Kapag alam ng iba na akin ka, hindi ka nila gagalawin. Batas ng mga nilalang sa dilim. Ang markado, bawal ang kinin ng iba. Umupo si Kael sa kama. Iniabot ang kamay kay Ami. Pumayag ka. Walang sumbungan. Walang tanungan. Katawan mo, para sa akin lang. Pero kaligtasan mo, ako ang bahala. Tahimik si Ami. Wala siyang kalaban-laban sa kapangyarihan ng engkantong ito. Pero hindi rin siya basta-bastang babae. Sa lahat ng karanasan niya sa kama, sa panlilinlang, sa pagtakas sa panganib, may isang bagay na laging nananatili. Ang kanyang kakayahang pumili. At sa gabing iyon, pinili niyang ipikit ang mga mata, lumapit at hawakan ang kamay ni Kael. Isang gabi lang, nag-iba ang ekspresyon ni Kael. Para bang nabigla siya. Tinitigan niya si Ami. Pero ngumiti rin siya pagkatapos. Isang gabi lang, ulit ni Ami. Pero kapag nakita kong nagsisinungaling ka, ikaw ang unang pagsisisihan ng lahat ng engkanto sa lungsod na to. Hindi sumagot si Kael. Tumayo siya. Hinila si Ami papalapit at kinulong siya sa mga bisig niya. Walang halik, walang pagmamadali. Ngunit ramdam ni Ami ang pag-usok ng paligid. Tila bumabalot sa kanila ang kadiliman. Nawala ang dingding, kama, ang lamig. Ang tanging naroon ay ang katawan niyang nanginginig sa init. At ang nilalang na sumisip-sip ng kanyang init kapalit ng pangakong kaligtasan. Sa bawat haplos, sa bawat sulyap, ramdam ni Ami na hindi lang katawan ang gusto ni Kael. May kung anong pagnanasa ang nilalang na ito na mas malalim kesa sa laman. Hindi ito sexual lamang. Isa itong pang-angkin. Parang may bahagi ng kaluluwa niyang hinihila, tinatali at binuburda sa anino ng engkanto. At nang matapos ang gabi, walang bumulong. Walang salamat. Walang babalik ako. Nakatulog si Ami sa piling ng nilalang na alam niyang hindi na dapat niyang kinatagpo pa. Pagdilat niya ng mata, wala na si Kael. May iniwang marka sa kanyang balikat. Isang simbolong tila balat ng ahas na bumalot at unti-unting naglaho. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang presensyang naiwan. Hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang puso. Isang tanong ang bumubulong habang nakatitig siya sa kisame. Anong klaseng kasunduan ba ang pinasok ko? Araw na, pero parang hindi sumikat ang liwanag sa silid ni Ami. Kahit bukas ang bintana at sinisilip ang araw ng kanyang kama, nanatiling malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kaluskos mula sa mga kapitbahay. Para bang ang mundo ay huminto pagkagising niya. Para bang hindi lang katawan niya ang tinulugan ng gabing nagdaan, kundi pati ang oras, pati ang diwa. Tumayo siya at humarap sa salamin. May bahid pa ng pula sa kanyang balikat. Hindi na kasing kita ng kagabi, pero nandoon pa rin ang marka. Parang balat ng ahas na pumupulupot at dumidikit sa kanya. Hindi masakit, hindi mainit, pero naroon ang presensya. Parang may matang nakamasid sa kanya mula sa anino ng kanyang balat. Napabuntong hininga siya. Akala niya, sanay na siya sa kababalaghan. Pero ibang usapan na kapag damdamin ang nahahalo. Hindi niya inaasahang mahulog ang loob niya sa isa sa mga nilalang na matagal na niyang pinag-iingatan.
Hindi niya inaasahang magiging totoo si Kael sa paningin ng kanyang puso. Kinahapunan, may kumatok. Isang babae ang tumayo sa harap ng kanyang pintuan. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay parang walang kulay. May hawig ito sa kagandahang may halong panganib. Hindi siya ordinaryong babae. Alam agad yun ni Ami. May business ako sa'yo. Mahinang wika ng babae. Wala akong schedule ngayon. Matigas na sagot ni Ami. Hindi ako suki. Ako si Isha. Isha. Narinig na niya ang pangalang iyon mula sa pabulong na kwento ng mga engkantong lumadaan sa kanyang silid. Isang engkantong babae na sinasabing may kakayahang patigilin ang puso ng tao gamit lamang ang tingin. Isa sa mga matatanda sa kanilang mundo. At isa sa mga pinakamapanganib. Alam kong galing sa kanya ang markang yan. Sabay turo ni Isha sa balikat ni Ami. At alam ko na alam mo kung sino si Kael. Hindi gumalaw si Ami. Bakit ka nandito? Para bigyan ka ng babala. Sagot ni Isha. Sabay pasok sa loob ng silid na parang siya ang may-ari nito. Si Kael ay hindi nilikha para sa pag-ibig. Isa siyang mandirigma. Nilalang ng kaguluhan. Pinatalsik na siya sa aming mundo noon dahil sa paglabag sa batas. At ngayon, lumalabag na naman siya. Lumapit si Isha sa kanya. Mariin ang titig. Pag-aari ka niya ngayon, hindi ba? Hindi sumagot si Ami. Ngunit halata na sa kanyang mga mata ang sagot. Sa pagitan ng galit at kaba, tinapunan siya ni Isha ng malamig na ngiti. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya noon. Kung ilang nilalang ang pinaslang niya para lang sa kagustuhan niyang protektahan ang mga walang dapat protektahan. Pati ikaw? Tanong ni Ami. Matatag na ang boses. Tumigil si Isha. Sa paningin mo ba, isa rin ako sa mga walang karapatan na protektahan? Nagkatinginan silang dalawa. Dalawang babae. Parehong may pinanghahawakang sikreto. Parehong may koneksyon sa isang lalaki na hindi nila lubos na maunawaan. Pinoprotektahan mo siya. Bulong ni Isha. Pero tandaan mo to, Ami. Ang mga tulad niya, hindi nagtuturo ng pag-ibig. Nagtuturo lang sila ng pagkawasak. Pagkatapos, nawala si Isha. Literal na naglaho. Parang usok na dinagit ng hangin. Naiwan si Ami sa gitna ng silid. Naiwan ang mga tanong, ang mga lihim, at ang bigat ng katotohanan na hindi niya alam kung alin ang totoo kay Kael. Kinagabihan, bumalik si Kael. Walang katok, walang paalala, basta sumulpot sa sulok ng silid, balot ng dilim. Pero iba siya ngayong gabi. Hindi siya naka-leather jacket. Nakaitim lang na sando at pantalon. Basang-basa ang buhok at ang balat niya ay tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng bumbilya. May dumating kanina. Sabi ni Ami, hindi man lang siya tinignan sa pagpasok. Si Isha. Napatigil si Kael. Sinabi niya na ba kung sino ako? Sinabi niya kung ano ka. Lumapit si Kael. Mabagal, ngunit diretso. May tensyon sa bawat hakbang. Parang lobo na gustong sumabog. Pero hindi galit ang nararamdaman ni Ami. Takot? Siguro. Pero may halong pananabik. Kung sinabi niya ang totoo, bakit hindi ka pa rin tumatakbo? Tinitigan ni Ami si Kael. Hinawakan ang dibdib nito. Hindi upang itulak, kundi upang maramdaman ang pintig ng nilalang na hindi dapat marunong tumibok ang puso. Dahil
Gusto kong marinig ang totoo mula sa'yo. Tahimik. Matagal na katahimikan. Isang malalim na katahimikang para bang binuksan ng isang lihim na mundo. Pumatay ako. Hindi lang isa. Hindi lang 10. Marami. Pero hindi ako nagsisisi doon. Pinatay ko sila dahil kinailangan. Dahil may pinrotektahan akong katulad mo. Tulad mo na may dugong hindi lang tao. Napakunot noo si Ami. Anong ibig mo sabihin? Hinawakan siya ni Kael sa magkabilang pisngi. Mainit ang kanyang mga palad. Hindi ng init ng apoy, kundi init ng isang nilalang na may pinipigil na damdamin. Hindi ka ganap na tao, Ami. At hindi rin engkanto. Pero may dugo ka. Nasa'yo ang lahi naming pinili mong talikuran. At ngayon, ang mga engkanto ay naaamoy ka. Gusto ka nilang angkinin o sirain. Nalaglag ang kamay ni Ami. Nalaglag din ang tibay ng kanyang loob. Bakit ako? At bakit ngayon pa? Dahil gising na ang dugo mo. Bulong ni Kael. Halos halik na sa kanyang tenga. At kapag tuluyang nagising, maaari kang maging pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ako binigay ang barka sa'yo. Hindi lang para protektahan ka, kundi para itali ka sa akin. Dahil ayoko maagaw ka ng iba. Dahil naputol ang boses ni Kael. Dahil, tanong ni Ami, pilit pinipigil ang panginginig. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, bumaba ang tinig ni Kael. Natatakot ako na mawala ka. Para sa isang nilalang na sinasabing walang puso, ang mga salitang iyon ay tila salungat sa kanyang katauhan. Ngunit ramdam ni Ami ang bigat ng tinig ni Kael, ang bahagyang panginig sa kanyang boses, at ang init sa kanyang dibdib na tila sinasalamin ang init ng kanya. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya kay Kael. Nais niyang magtanong pa. Nais niyang bawiin ang bawat gabi na inakala niyang kaya niyang kontrolin ang sarili niyang damdamin. Ngunit ang katawan niya ay parang may sariling buhay. Lumapit pa. Hanggang ang kanilang mga labi ay halos magdikit na. Kael, bulong ni Ami. Halos wala ng lakas. Ngunit bago pa niya tuluyang maipikit ang mga mata at hayaang sakupin siya ng halik, biglang lumamig ang paligid. Sa isang iglap, nawala ang init sa paligid ni Kael. Napaatras siya at si Kael ay napatingin sa bintana. Matulis, alerto, parang hayop na naaamoy ang panganib. May dumarating. Kasama sa mga matanda. Hindi sila dapat nandito. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, biglang dumilim ang buong silid. Hindi blackout. Mas malalim. Mas mabigat. Parang sinakop ng usok na may laman ng buong kwarto. Nahulog ang mga kortina. Nabasag ang ilaw. At sa gitna ng dilim, may boses. Kael. Malalim. Buo. Parang tinig ng bato na nabubuhay. Matagal mo nang nilalabag ang mga batas. Ngayon, pati ang babae ay dinadamay mo na. Hinila ni Kael si Ami sa likuran niya. Ang isang kamay niya ay nagningas ng pulang apoy. Liwanag na sapat upang makita ni Ami ang 4 na nilalang sa loob ng kanyang silid. Hindi tao. Hindi rin katulad ng karaniwang engkantong dumadaan sa kanyang buhay. Ang mga ito ay may mga mata, ngunit walang puti. Balat na kulay abo. At sa likod nila, may hugis na tila pakpak, ngunit gawa sa anino't apoy.
Mga bantay. Bulong ni Kael. Halos mapunit ang boses sa galit. Wala kayong karapatang humawak sa kanya. Wala ka ng karapatang magsalita ng ganyan, Kael. Sagot ng isa. Inangkin mo ang babaeng may dugong ipinagbabawal. Nilagyan mo ng marka. Alam mong simula ngayon, babaguhin niya ang takbo ng ating mundo. Hindi siya makapangyarihan. Singhal ni Kael. Hindi pa. Ngunit lumapit ang isa sa mga bantay. Tinitigan si Ami. Hindi mo pa siya nararamdaman. Pero nariyan na ang apoy sa kanyang dugo. Ang panaginip, ang pakaramdam ng pagkatingin, ang mga hakbang sa dilim. Lahat yun ay panawagan ng mundong iniwan niya. Dugo niya ang susi. At ikaw, Kael, binigyan mo ng daan ang pagbabalik niya. Napaatras si Ami. Hindi dahil sa takot, kundi sa biglang paghigpit ng dibdib niya. Para bang may apoy na gumapang sa kanyang galugod. Umiinit ang kanyang palad. Humahapdi ang marka sa kanyang balikat. Tama na, wika niya. Halos hindi niya na boses. Umalis kayo sa silid ko. Ngunit hindi sila gumalaw. Muling tumingin si Ami sa kanilang lahat. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay tila lumiwanag. Dilaw. Ginto. Parang apoy sa ilalim ng buwan. Lahat sila napahinto. Maging si Kael, napakunot ng noo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kael. Hindi ko alam. Sagot ni Ami, humihingal. Pero parang may bumubulong. Ang palad ni Ami ay nagliwanag. Hindi apoy, hindi anino, kundi liwanag na tila gawa sa alabok at liwanag ng bituin. Kumalat ito sa paligid. At sa isang kisap mata, naalis ang lahat ng bantay sa kanyang silid. Nagising na lang siyang muli sa sahig. Pawis na pawis. Si Kael, nakaupo sa tabi niya. Tinititigan siya. Hindi na bilang babae, kundi bilang nilalang na ngayon lang niya tuluyang nakita. Anong nangyari? Tanong ni Ami. Ginamit mo ang lakas mo. Walang engkanto ang makakagawa nun sa mga bantay. Kahit ako, di ko yun kaya. Pero ikaw, pinatalasik mo sila. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ngumiti si Kael. Malungkot ang mga mata. Alam kong may lahi ka, pero hindi ko inakala na ikaw pala ang anak ng bantay liwanag. Napakunot noo si Ami. Ano yun? Ang mga bantay liwanag ay ang mga nilalang na sinasaniban ng ilaw at itim. Pinaghalo ang mundo ng tao at mundo namin. At ikaw, ang huling anak nila na naitago sa mundo ng tao. Napahawak si Ami sa kanyang dibdib. Ramdam niyang may gumigising sa loob niya. Ramdam niyang hindi na siya ang babaeng sumasayaw sa dilim para makaraos sa gutom. Hindi na siya simpleng bayarang babae. Anong ibig sabihin nito, Kael? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Anong mangyayari sa akin? Lumapit si Kael. Hinaplos ang kanyang pisngi. Marahang para bang natatakot siyang mabasag siya. Ibig sabihin, Ami, kung hindi mo kakampi ang tama, ikaw ang magiging simula ng katapusan. Tumitig si Kael sa mga mata ni Ami. Hindi na siya ang dating engkantong puno ng yabang at mapanuksong ngiti. Hindi rin siya ang Kael na handang galawin lang si Ami kapalit ng katahimikan. Sa harap niya ngayon ay isang nilalang. Dating mandirigma, ngayon ay tagapangalaga. At si Ami, hindi na rin siya ang babaeng binayaran para sa katawan. Nararamdaman niya sa kanyang balat ang pagbangon ng isang bagay na matagal nang natutulog.
Isang init na hindi kayang iapula ng paliligo o paglalakad sa dilim. Isang lakas na hindi niya inasam. Pero ngayon ay nasa kanya. Bakit ako? Bakit hindi na lang ang ibang may dugurin ninyo? Dahil ikaw lang ang nagmula sa liwanag at anino. Ang iba, siguro nga ay may bahid. Pero ikaw ang resulta ng dalawang mundo. Ang huling bunga ng digmaan noon. Napahawak si Ami sa kanyang ulo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may gumigising na mga tinig sa loob niya. Boses ng mga taong hindi niya kilala. Mga alaala ng mga lugar na hindi niya pa napupuntahan. Mga pangitain. Mga sigaw. Mga pakiusap. At sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, narinig niya ang tunog. Malalim. Malakas. At hindi nagmula sa mundo ng tao. Umuga ang buong gusali. Napayuko si Kael at agad na sinunggaban si Ami upang mailayo sa bintana. Dumating na sila. Di ko akalaing ganito kabilis. Digmaan na agad? Tanong ni Ami. Kapag nasimula na ang pagising mo, hindi na nila pwedeng hintayin yon. Ang mga matatanda, ang mga tagapangalaga ng anino, gusto kang sirain bago pa man tumibay ang lakas mo. Sa loob ng isang oras, nagdilim ang buong lungsod. Hindi lang brownout, kundi literal na pagkain ng dilim sa kalangitan. Nawala ang mga bituin, nawala ang buwan. Ang mga ilaw sa kalsada ay isa-isang sumabog. Ang mga palengke, establishmento, mga bahay, natakpan ng usok at aninong parang buhay. At sa sentro ng lahat, si Ami. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang gusaling nagsisimula ng gumuho. Suot lang niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang marka sa kanyang balikat ay muli na namang sumiklab. Ngayon, may hugis na. Isang bulalakaw na nakapulupot sa ahas. Simbolo ng kapanganakan at pagkawasak. Hindi kita iiwan. Bulong ni Kael. Hawak ang kanyang kamay. Kapag nagsimula ang laban, ikaw ang sentro. Ngunit ako ang magiging kalasag mo. Hindi ako sanay sa ganito. Sugot ni Ami. Hindi naman ako mandirigma. Hindi mo kailangan maging mandirigma para magliwanag. Ang kailangan mo lang ay maniwala. Mula sa apat na sulok ng gusali, lumitaw ang mga nilalang. Mga engkantong dati ay kliyente niya. Ngayon ay may tunay ng anyo. May pakpak, may sungay, may katawan ng usok, may mga mata na parang walang katapusan ang lalim. At kasama nila, si Isha. Nakatayo si Isha sa tuktok ng isang poste. Ang mahaba niyang buhok ay humahampas sa hangin. At sa kanyang kamay, may hawak na espada ng yelo. Maputla pa rin siya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay walang kapatawaran. Ibinigay ka na niya sa amin, Ami. Nagpakatanga siya para sa'yo. Pero ang mundong to, hindi para sa inyong dalawa. Tumawa si Kael. Mapait. Anong klaseng engkanto ang natatakot sa isang babae? Sabay hakbang paabante. Dahil ba alam niyong hindi niyo siya kayang talunan kapag siya ay ganap ng nagising? Hindi namin siya kinatatakutan, Kael. Kinatatakutan namin kung ano ang pipiliin niya. Sagot ni Isha. Napatingin si Ami sa kanila. Huminga siya ng malalim. Napikit. At sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang 200. Ang isa, ang daan ng liwanag. Kung saan iiwan niya ang mundo ng dilim at pipiliing maging bagong bantay. Tagapangalaga ng balanse. At ang isa naman, ang daan ng anino. Kung saan isasara niya ang kanyang puso, yayakapin ang puot at magiging hari ng kadiliman.
Ngunit wala sa dalawang iyon ang pinili niya. Sa halip, binuksan niya ang kanyang mata at sinabing, "Ako ang magiging daan, hindi ang simula ng katapusan, kundi ng simula ng pagbabago." Mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag at anino ng sabay. Hindi nagsalungatan, hindi nagtunggali, bagkus nagsanib. Parang araw na may aninong sumasayaw sa sinag nito. Tumilapon ang lahat ng engkanto sa paligid sa lakas ng pagsabog. Nang muling tumahimik ang paligid, si Ami ay nakatayo pa rin. Ngunit iba na siya. Nakalutang ng konti sa lupa. Ang kanyang mga mata ay parang salamin ng langit at impyerno. Sa isang iglap, bumalik si Kael sa kanyang tabi. "Ginawa mo yun." Bulong ni Kael. Nangingilid ang luha. "Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero sa ngayon, pipiliin ko na ang sarili ko. At pipiliin pa rin kita." Sa huling pagkakataon, dumating si Isha sa harapan nila. Ngunit hindi na siya galit. "Kung ganito ang iyong desisyon, Ami, lilisan na kami. Ngunit wag mong akalaing titigil na ang panganib. Ikaw ngayon ang balanse. At ang balanse, palaging sinusubok." Tumalikod si Isha. Naglaho kasabay ng ibang nilalang. At sa ilalim ng madilim na langit, nagyakap sina Kael at Ami. Dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo. Pinagbuklod ng kasunduan, pinalalim ng digmaan, at pinagtibay ng pagmamahalan. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting naghilom ang sugat ng lungsod. Ang mga ilaw sa kalsada ay muling sumindi. Ang mga pader na nabiyak ng anino ay muling tinayuan ng mga bagong kabahayan. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman babalik sa dati. Lalo na sa puso ni Ami. Nakatira na siya ngayon sa isang liblib na lugar, malapit sa bundok. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato. May bubong na kinukupkop ng mga baging at may hardin na hindi niya tinanim, pero kusang tumubo. Sabi ni Kael, "Ang lupa rito ay sumasalamin sa puso ng nakatira." At siguro nga ay totoo iyon. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Kapayapaang hindi niya nahanap sa loob ng silid na may malamlam na ilaw at basang kumot, kundi sa katahimikan ng kalikasan at sa piling ng lalaking engkantong minsang kinatakutan ng lahat, maliban sa kanya. Si Kael, hindi siya ganap na nagbago. Nanatili pa rin ang bangis ng kanyang tingin, ang pag-iingat sa bawat kilos. Ngunit ngayon, mas madalas ang ngiti kesa sa ngit-ngit. Kapag magkasama tayo, hindi ko nararamdaman na dapat akong tumakas. Hindi ko rin iniisip kung ano ang susunod na gabi. Parang ngayon lang ako naging totoo. Hawak ni Kael ang kanyang kamay. Dahil hindi ka na kailangang magtago. Hindi na kita babayaran. Hindi na kita pag-aari. Pero pipiliin pa rin kitang mahalin. Araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Sa bawat pagdampi ng ulan, sa bawat malamig na hangin ng bundok, mas lalong lumalalim ang ugnayan nila. Naging tagapamagitan si Ami. Hindi bilang isang reyna, hindi rin bilang isang mandirigma, kundi bilang isang babae. Dating bayaran, ngayon ay ina ng bagong simula. Siya ang nagsilbing tulay ng dalawang mundong takot sa isa't isa. Dahil siya na ngayon ay tinig na ng pag-asa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.